maraming salamat po sa pagyakap mo, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa pag-comfort mo, Panginoon, itong mga nakaraang araw, O Diyos, na kami, Panginoon, O Diyos, ay nagkaroon, Panginoon, sama ng panahon. Pero Lord, nandun yung pag-iingat mo, O Diyos. Tunay, Panginoon, na dakila ka at tapat. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat. Then sings my soul, Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou Praise. Yan. Prophetic yung pagkakaabot sa akin ng mic. Lahat nag-aabot sa akin ng mic ay ay nabibiyayaan ng pagkakataon. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Maulan man, pero alam natin, yung pinating inawit ay hindi lang basta awit siya na umulan na pagpapala. Lahat tayo ay pinagpala. Amen. Salo lang tayo lahat lagi ng blessing na yon. And isa sa mga blessings na ni-receive natin araw-araw ay yung mga learnings. Ayan, umiikot-ikot siya, kaya hindi ko siya pwedeng hawakan masyado. yung mga learnings, yung tipong hindi ka naman pumapasok sa school, pero may natututunan tayo araw-araw. Okay? Kaya nga po, yung ating mamaya seminar para sa estudyante, kaya inopen din natin sa mga parents kasi tayo mga adults, kailangan ma-mindset din natin na yung lifelong learning. Okay? Kahit narinig na natin, maganda, may kakaiba na naman siyang flavor. Even yung pagbabasa natin, di ba, ng Bible, parang nabasa ko na to. Pero nung another day na nabasa muli siya, meron na namang ibang pagkatuto tayo out of to. So let's pray. We thank you, O Lord, for the wisdom na pinagkaloob sa amin. Salamat sa pagkakataon lagi na kami ay may mga tenga, pagkakataon na meron kami maririnig. And dalangin namin lahat ng aming marinig, hindi lang namin maipasok sa aming mga tenga, kundi ito'y tuloy mo sa aming puso at mabago ang aming isip, mabago ang aming puso. Ang mga salita ng Panginoon ay tawag at sword, pag ito man ay
softly spoken or given, Lord God, with warning or example. Kayo, Panginoon, ang nagtatanim ng seed galing dito sa mga salita ito na galing sa iyo. Kaya we just surrender to you everything and itago po ako sa iyo Quran and Lord God, kayo po ang manguna at magbigay ng karunungan sa bawat isa. Just let me pray. Amen. Wala akong props ngayon, o di ba? Pero mamaya, pwedeng meron kayong matanggap na papel kasi ano yun, like kong in-encourage na meron kayong isulat. Pero yung hindi siya props, yun ay gusto ko lang i-maximize yung papel na print nila na hindi na i-distribute yun sa pass or fail yun. Pero pwede niyong i-uwi para para sa inyong yung notes. Okay? So, anong sineselebrate tuwing July? Okay, naku, July na naman. Gulay na naman pag-uusapan. Mamaya tanghali, may gulay na naman. Huwag kayong mag-alala kasi naisip-isip ko at napagtanto ko na tuwing July na lang, naku, tungkol sa nutrition and ano yung dinidiscuss ko. Sabi ko, i-level up naman. I-level up ni Lord yung revelation sa akin, tsaka yung gusto niyang iparating sa atin. Although, syempre, yung pag-observe naman natin ng Nutrition Month na every July, kaya na sinabi ko dun sa Entrep Kids na 2 weeks ago, na dapat siya ino-observe every day. Di ba? Pinag-pray natin na healthy tayo, pero dapat, gagawin natin yung part natin. To eat healthy, food, at yung celebration ng 51st, kung i-minus na to sa 2025, so 51 years ng Pilipinas ang celebrate ng Nutrition Month. Sabi ko, 4 years old pa lang pala ako, ano na to? Kumbaga, dinideclare na hindi siya holiday, pero observance. Okay? Tapos yung ang mga government programs natin, yan, may tinatawag na PPAN. Para natin sa kaalaman po natin, ano yun? Philippine Plan of Action for Nutrition. Kaya ito po ay binabahagi natin dito sa church. Alam ko may mga school programs din. And siyempre, ang magda-download niyan sa bawat family is yung mga adults na nagpe-prepare ng kanilang food. Pero this time, yung pag-uusapan natin ay level up and upgrade to holistic yung wellness. Hindi lang siya basta tungkol sa food and nutrition, hindi lang tungkol sa tulog, hindi lang tungkol sa rest, hindi yung kabuuan natin. Okay? Lalo na yung mga bagay na kung saan guguluhin ko yung isip niyo. Aayusin natin yung yung ating mga information na meron palang ganon, meron palang ganon. Kasi gusto natin na yung ating natututunan, halimbawa sa school, sa work, kailangan siya nag-jive dun sa values natin and dun sa natututunan natin sa church. Kaya ang challenge ko lagi dun sa mga youth, mga kids, sabi ko, yung mga natutunan niya dito, pwede nyo gamitin sa school. Yung natutunan niyo sa school, pwede nyo gamitin or encourage natin na gawin ministry sa church. Ganon. Diba? So, from physical to God's purpose. So, dalawang P yun. Yung purpose at saka yung physical ay may physical purpose, diba? May PP. May physical aspect and yung purpose, yun yung action natin for nurture. So, bigla ko lang wala sa notes ko yun. Yung purpose, yung plan ni Lord, yung purpose, yun yung action natin for nurture. So, may PPAN din pala. Okay? So, wala yung sa notes ko. Bigla lang magda-download si Lord. Yan, PPAN. So, kung tayo po ay aware dun sa mga words na to, meron ako i-introduce sa inyo. Mahilig na ako ngayon mag-acronym, magmula nung na-mentoran ako ni Mami Bensi. Kasi pag yung training namin, o kaya yung mentorship namin, mas madali natatandaan. Kahit nung nag-attend ako ng 4 subjects sa kanya, sa prophet,
Nag-acronym siya, kaya mga nag-i-initial, yung gano'n. Parang si Pastor, pag mayroong mga messages na 3Ps, o kaya 3M, 4M, yung mga ganyan. So, kung familiar kayo dito, huwag na taas ng kamay niyo, pero sige, tanggo lang kayo. May tinatawag na Maslow's hierarchy of needs. Okay? So, mapapasin nyo yung MHN. Kung hindi nyo natatandaan, hindi nyo, or mahirapan kayong, ano ba yung Maslow? Ano ba yung kasunod na word nun? Maslow's hierarchy of needs. Saan nagaling siya? Kay Abraham Maslow na isa siyang psychologist na inintroduce niya ito na may mga pangangailangan ng tao. So, may mga hierarchy, hierarchical. Okay? May base siya, at yung baseline niya, yung physical needs natin. Kung hindi nyo masyadong mabasa yan kasi medyo maliit, send ko to sa sa mga GC. At then sabi niya, yung physical needs natin, yan yung mga food, shelter, clothing, naka-indicate pa doon pati yung air, pati yung temperature. Diba? Kung ano man yung mga pangangailangan talaga natin na very basic, physical needs. Kailangan natin nurture. Kaya sabi ko, i-connect natin to sa nutrition. Kasi andun yung basic needs, yung physical needs. Kaya yung sabi nga din ni Pastor kanina na yung pag-minister natin ay i-provide din natin or ipag-pray natin ano yung mga basic needs doon i-reach out natin. Kasi meron silang pangangailangan physically, katulad ng food, yung mga nasa evacuation center, o kaya meron mga nasa lanta. Okay? So meron silang mga basic needs na para mas pag-open sila sa Word of God, yung sa isi-share natin good news, yung basic needs nila ay matugunan. And yung kasunod doon, tayong mga tao, lahat tayo may pangailangan. Okay? May basic needs tayo doon. And then, yung safety. Ano yung mga safety needs? Yan na yung protection, security. Kaya may mga batas para maging secure tayo sa daan, sa paggamit ng mga laws. Di ba? And yung trabaho natin, security yan. Para meron tayong susweldohin, yung business natin. Kailangan ng family natin yan. For security, kailangan natin ng income. Okay, pati yung healthcare. So, kasunod din nito na masisecure yung ating mga needs based dun sa pag natugunan na yung ating physical needs. Tapos tataas pa, ano pa yung mga pangangailangan ng tao? Yung social needs. Okay? Yung social, kaya tayo yung mga social being. And our first social life, sabi nila, ay hindi yung mga classmates natin. Hindi yung mga office mates. Or hindi yung pagpasok sa school ay yung mga kindergarten na mga classmates, hindi teacher, kundi ang unang social life natin ay sa loob ng pamilya. Kung sino unang kumausap sa'yo, sino unang nagpangiti sa'yo, sino unang tumawag ng pangalan mo. Okay? At nadagdagan pa yun, kasi we belong to not only the physical family, kundi yung spiritual family. Ito yon, our church. So, ito yung social needs. So, saan ka magbibilong? Kaya nga, dinidevelop and in-strengthen natin yung connect group natin. Para yung connection natin, hindi lang bilang churchmate, kundi yung connection natin, emotionally, socially, ay natutugunan. Kasi meron tayong pangailangan to belong, to be loved, yung family, and sa workplace, sa mga estudyante, is yung inyong environment sa school. Even sa community, yung mga mayroong grupo ng mga writers, di ba? Community yun eh. Yung mga grupo ng, may mga group na na-create out sa mga interest, yung mga mahilig mag-basketball, isang community sila, may mga needs sila na sila nagkakaintindihan. Di ba? So, ganon. Ang mga guro, meron din silang isang community, mga teachers, nagpapalakasan sila.
Yung mga businessman, di ba? Yung may mga negosyo. Meron din sila mga grupo kung saan nagpapalakasan sila, nag-share sila ng kanilang mga best practices or nag-encourage sila sa isa't isa. And kasunod doon is yung self-esteem. Pangailangan na yung confidence level natin, saan natin yan makukuha. Kung minsan, yung basic unit ng family na kung saan na mag-develop sana ng self-esteem natin and self-confidence, minsan, dito rin nakikreate yung bakit mahiyain ang bata. Kasi pag nagsasalita, huwag ka sasaba. So, hindi nababalanse yung kanyang growth when it comes to self-esteem kasi merong mga pagkakataon, hindi naman lahat ng family ganon, pero merong pagkakataon na kung saan nag-express ang isang bata or isang youth, pero na-shut off sila para magsalita. Okay? So, yung self-esteem natin, may pangailangan to. Kaya meron yung mga iba nagiging achiever para at least yung kanila self-esteem tumaas. Diba? Yung iba naman ay nakakakuha ng self-esteem needs na respect from community or pag-iingat nila sa kanilang reputation. So, maraming connected dito na aspect and malaki ang role ng family and katuwang natin ang church para ma-develop ang self-esteem and self-confidence, lalo na ng ating mga members. Bakit natin pinagsasalita ang halimbawa, nag-MC? Kaya pag Wednesday, meron tayo request na, na tatayo, mag-share. Kasi sabi natin, ito yung biggest takot, yung frightened ang mga tao na magsalita sa harap. So, para maging confident, yung mga bata, dinidevelop natin yung self-confidence nila. Yan, meron tayong mga programs at meron tayong pagkakataon kung saan makakapag-share sila. And yung top nung ito psychology aspect, yung top nung needs na sinasabi dito ni Maslow sa hierarchy of needs ay magkaroon ng self-actualization ang bawat isa. Dito, yung personal growth, fulfillment, yung dreams, naabot na, wow, successful na ako, naabot ko na yung pangarap ko, wow, ito na yung pagkataon na hindi na lang ako nagtatrabaho para sa sarili ko, kundi na itutulong ko na or meron na ako na-extend na, nag-reach out ako. So, meron fulfillment. Pero itong mga bagay na to, sa psychology, dahil pag-aaral yun ng tao at ng emotions, ng pagkatao ng bawat isa, sabi ko, parang may kulang. Kasi nung narinig ko to first year college ako, sa psychology class, 17 years old ako, so hindi to 17. 17. Diba? 17, 10 years ago. O, diba? Pwede naman yun, 17, 20 years ago. Ito diba? So, nung narinig ko to at age 17, ala lang, kasi siya, at part ng subject. Tapos nagulat ako nung nagtatrabaho na ako sa bank, pag may training kami, personality development training, i-discuss din to. Tapos, hindi na lang natapos doon. Nung nag-involve ako sa networking, sa sales, sa marketing, sa na mga training, meron din ganito. Para sa naman yun, kasi doon, i-discuss naman kung sa office, personality development, paano makihalubulyo sa mga tao, ganyan. Sa master and class naman, ito yung mga social skills, kahit doon sa business trainings, ganyan, para yung mga skills to have confidence sa business and sales to reach your plans and goals in life. So may mga ganito, na-discuss din to. So sabi ko, ang daming aspeto nito kahit saan area ng buhay ng tao, applicable siya. May bata, may youth, or even adult. Hindi ko lang na-download yung may picture dyan ng na nabago na daw yung Maslow's hierarchy of needs based sa mga generation ngayon. Ang physical needs na daw, ang baseline is Wi-Fi.
battery. Nakita niyo na ba yun? Meron ka na Wi-Fi, battery. Ano yung kasunod nun? Basta load doon, may load pa yata nun. So, merong mga tao na hindi mapakali nang walang connection. Kasi yun yung need nila. Okay? So, yun, ano lang naman yun. Kumbaga, illustration lang yun. Kung ano yung pangangailangan sa generation ngayon. Na even adult, hindi napapakali, wala akong connection. Ganyan, nasa sa bakasyonan, ang unang tatanong doon sa lugar na pagbabakasyonan, may internet po kayo, may wifi po kayo, anong password nito? Ay. Aminin. Diba? Kasi we are created and built to connect. And yun yung way natin to connect from the outside. Kasi, sabi natin siguro, kasi kasama ko naman na itong mga to Pero, yun na rin yung pagkakataon na nadidisconnect tayo dun sa kasama natin. Nakaka-connect tayo sa iba, pero nadidisconnect tayo dun sa actual natin kasama. Okay, so narinig ko to, yun, sa training seminar, sa teaching, nung nagturo din ako sa college, narinig ko na naman siya. And, yung latest, nung nag-aaral kami ni Pastor Jay ng Family Studies sa graduate school, diniscuss uli ito. Diba? So, yung principle to, magmula ng 17 years old ako, I'm 55 now, meron siyang iba-ibang picture, iba-ibang kahulugan para sa akin. Okay? So, bibigyan ko na ba ang kahulugan yung MHN, hindi na lang basta siya Maslow's Hierarchy of Needs. Okay? So, yun, habang tumatagal naririnig siya, parang meron kulang based dun sa aking reflection and realization. And even kayo po, kung narinig nyo na ito, for the first time nyo man ito, at marinig nyo uli, meron uli kayo ma-realize as you reflect and as we combine yung ating Christian values. Okay? Kaya sabi ko nga, reflecting on it is not just a ladder of personal fulfillment para papunta tayo dun sa self-actualization, but as a framework for spiritual growth and service. Okay? So, pag ginugel nyo yan sa huwag muna kayo mag-google ngayon, mag-airplane mode lang muna kayo, ha? Ako lang muna mag-google. Makikita nyo na pag sinearch nyo yung Maslow's Hierarchy of Needs, para siyang pyramid, yung iba very colored, yan, iba-iba yung kulay niya. Pero mas pinili ko to illustration na ito, kasi yung color ng green, bukod sa kakulay ng gulay, ay para sa July, hindi talaga maalis yung gulay sa July. And it symbolizes growth para sa akin. So, color pa lang siya, symbolizes growth. And yung blue naman, parang yan yung bright side of it. Okay? So, yan yung aking naging reflection na i-connect natin sa ating spiritual growth. Yeah. So, paano? So, yung MHN na una idea ko ng Maslow Hierarchy of Needs ay naging siya, made holy for a new life. Okay? Made holy for a new life. Ano ba ibig sabihin ng holy? Ano ba ibig sabihin sa atin ng new life? Okay? Yun yung bagong meaning para sa akin ng MHN ay ito na yun. Na yung physical needs, hindi lang ba siya yung needs na makakain, kundi itong connection nito sa God's providence ng ating mga basic needs na matatagpuan sa Matthew 6:11 and sa 1 Corinthians 10:31. Okay? Our needs and others' needs. So, yun na yung level na sa physical needs. Basic nga siya, pero hindi na lang yung pangailangan natin. Kundi, sabi nga sa Matthew 6:11, give us today our daily bread. Di ba, nasa prayer natin yan? Give us today our daily bread. Bakit daily?
Kasi pag hindi mo, give us, Lord, our bread for 1 week, ang makakain mo lang isang slice, for 1 week, ilang araw pa mauubos yan? Ilang masisira lang. So, we ask the Lord for daily bread and He will provide for our daily needs. Okay? Yung iba nga ang tawag sa, di ba sa mga Pinoy, ang tawag sa money, may bread ka ba dyan? Di ba? Yung mga slang na may bread ka, ang equivalent ng bread is money. Okay? Kaya nga, paalala din sa atin, sa 1 Corinthians 10:31, na whatever you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. So ano man yan, inom ba yan, kakainit, dahil alam naman natin kung ano yung makakabuti sa atin, pero lahat to ay gawin natin sa kapurihan ni Lord. Okay? So, yung tayo ay nakakainom, or may matitirhan, basic needs yun. Do it for the glory of God. Lahat yon. Lahat ng ating mga kung may physical needs doon sa Maslow, itong physical needs na to, gagawin natin na mabiblis si Lord. Okay? So, nasa inyo na po yun. Ano yung lugod, bigay lugod sa Diyos. So, ano yung second? Kung safety din doon, security, doon sa psychology, yung safety dito na pag na-realize natin, saan tayo safe? Ito yon. Yung true security comes from trusting God's protection and providence. Sa Psalms 41:1, sabi, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Actually, kahit nga hindi tayo nasa trouble kahit na nasa payapang sitwasyon tayo, siya yung ating kanlungan. Di ba? Siya yung ating masasandalan. Siya yung ating kalakasan. So, yun yung nagbibigay security natin. Yun yung true security. Galing doon na yung trust natin kay God para sa kanyang protection. Di ba pag merong tayong nararanasan na bagyo, physical na bagyo, nakakasakit, sino tatawagan natin? Si Lord for healing and protection and covering sa atin at sa ating pamilya. Okay? Marami yung memorize ito, yung Psalms 91, si Pastor alam ko memorize yan, ako hindi ko memorize yung Psalms 91, pero yung whoever dwells in the shelter of the Most High, doon tayo magkakaroon ng tunay na seguridad. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Andun yung pagtitiwala natin na siya yung ating strength, siya yung kanlungan natin. Yung mananatili doon sa power niya, doon sa covering niya. Okay? So, kung titignan natin yon from basic needs, security, and then yung social needs, ganun pa din. We belong to a spiritual family, we need love, and tayo din nag-extend ng love, we belong to physical and spiritual family, kaya sabi sa John 13:34. Sabay-sabay na, kung mababasa nyo, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! A new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Sige. Lingunin mo yung nasa tabi mo. I love you with the love of the Lord. Sige, sabihin mo. Di ba may kanta niyan Oh, I love you with the love of the Lord. Yan yung kinakanta pag yung nagbabatian. Di ba? Yung nakakaalam nun. Sige, minsan yung nakakaalam ay napangunahan yung, oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon.
nakikita ko ang kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ba yung kalwalhatian ni Lord sa buhay natin? Doon sa mga hindi daw nagbabasa ng Bible, tayo ang walking Bible for them. So kung ano yung walk natin and talk natin, yun ang babasahin nila sa atin. So pakaingatan natin yung ating sinasabing walk na to, or yung ating sinasabi na yung buhay, buhay ng Kristiyano ay masaya. Pero may responsibility and meron tayong kailangan na a role para doon. Doon sa pag-extend ng love na yon and doon sa binigay sa atin na word na pagiging Christian. Okay? So, hindi lang siya basta word. Mamaya makikita nyo. So, ang next doon ay yung self-esteem. Yung identity natin. So, na-develop na, nabuo na yung ating pagkatao kasi tayo ay create ni Lord with His own image, pero nagkaroon pa lalo tayo ng identity nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Jesus na yung nangunguna ng ating buhay. So yung worth natin is rooted in being made in God's image. We are valued by God. We are loved by God. We are treasured by God. Okay? Kaya nga tayo lang yung creation na may fingerprints ng Diyos. Kasi yung ibang creation, let there be light, let there be plants. Di ba? Pero yung pagkakagawa sa atin, tayo lang yung fingerprints. May fingerprints niya. Sino ang masaya sa ganon na katotohanan? Amen. Okay? So, yung breath ni God, nakalagay yun ngayon sa physical needs yung hininga ni Lord. Pero, tingnan natin dito sa identity na sa umpisa pa lang, hiningahan na tayo ng Diyos. Binigay niya na yung breath of life para tayo ay mabuhay. Ilang minutes ang masusustain ng isang tao para mabuhay ng walang air? Would you know? Ilang minuto? Alam di ba? Pero may nabubuhay na ilang linggo na walang water, na walang food. Pero yung breath, yung hininga, kasi andun yung identity natin, yung hiningahan tayo ni Lord, lalo na nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Okay? Yan nga yung sabi sa Genesis 1:27. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. Okay? Although ang mga babae ay hindi galing sa molded na alabok, sa tadyang, sana pag pinawisan daw yung mga babae, hindi, pinabibiruan kami. Bakit, sabi ni Pastor, bakit kayo pag pinawisan, hindi kayo, ang kaamoy ng pawis ng lalaki? Kasi sabi ko, hindi kami galing sa lupa. Nabibiruan ko, hindi kami galing sa lupa, galing kami sa materialis fuertes. So, galing na kami sa inyo. Okay? So, ganon kami mag-asal. Pawis lang hindi relate pa sa di ba? Nagtataka siya, bakit hindi ako pagpawisan? And then, hindi. Nagpabango lang ako, hindi. Joke lang. Okay? So, yung sinasabi natin na made holy for holy life, ito yon na yung, from our physical needs, na pumunta tayo dun sa pinaka-tuktok ko, self-actualization dun sa Maslow. Tingnan natin yung step before yung last block dyan. Ayon sa 2 Corinthians 5:17. Okay? Na therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away,
Behold, the new has come. Hindi pass away na pasaway, hindi. Huwag mo basahan na pasaway. Hindi ha. Kahit na yung old natin ipasaway, hindi pasawayan, hindi pasaway. Pass away. Lumipas na. Tapos na yon. Kasi binago na tayo ni Lord. Sino kumbinsidong binago na tayo ni Lord? Sige, ako ng puso mo, binago na ako ni Lord. Anong binago sa'yo? Sige, banggitin ng labi mo. Anong binago sa'yo? Dati ako ay hindi masyadong pasensyoso. Ngayon ay hindi pa rin masyado, pero unti-unti dadadagdagan ng pasensya. Ano na yung mga binago sa atin? Dati, umausok ang aking bibig. Saan? Bumubuga ito ng masasakit na salita. So ano yung mga yung therefore dyan, if anyone is Christ, he is a new creation na. Ano na yung new creation? Sa atin. Okay? So, kung si Christ na ay nasa atin, ang tawag na sa atin ay Christian. Di ba? Ito, high school ko pa narinig to. Parang unang tapak ko yata sa school namin. May Christian emphasis week. Siguro mga 14 or 15 years old ako. Tapos hanggang ngayon talagang yung impact sa akin ng word na Christian ay nakaka-overwhelm. Kasi naiyak biglahin. Kasi hindi natin ma-value yung pagiging Christian natin. Kung talagang hindi nagsisink in sa atin itong word na to. Parang wala lang, Christian, lalagay mo sa resume mo, anong religion mo? Christian. Pero naiintindihan mo natin itong word talaga na to. Na pag inalis natin yung Christ, ano na lang may iiwan? Alisin mo yung Christ sa buhay mo. Ano may iiwan? Anong mga words na yan? Si Ian po. Si Ian read. Hindi si Ian. Kaya, sabi ko, yung word na to talaga nung nalaman ko siya nung high school ako, sabi ko, ito pala yun. Tapos may mga times na pag-college na, iba na naman yung environment ko. Dahil mga influences, nawawala talaga, nabubura talaga yung word, yung name ni Christ. Tapos nung nagtrabaho ko, iba na naman yung environment, nandiyan na naman mga yung mga manunukso, nandiyan na naman yung hatak na meron kayong choir practice, pero hindi may Friday night tayo. Talagang naipagpalit ko before naipagpalit ko yung mga activities ko noon, yung ministry ko, kasi may Friday night, kami, gimmick. Kaya sabi ko sa inyo, lahat nga natikpan ko na di ba? Pero sa bahay lang yun. Kasi nga, try, curious. Kasi nga, nawawala yung hindi lang yung word kundi si Christ. Parang hindi siya nagmamanifest sa buhay ko noon. Tinawa sa dati, meron tayong kanya-kanya time na naiiwan na lang niya. IAN na yan. And pag yan ay nangyayari, ito yung word na yan, yung IAN, yung I am nothing. Wala tayong magagawa. Ang hirap magsumikap. You're working on your own. Trabaho ka ng trabaho. Hindi mo alam magpahinga. Nung nagtatrabaho ko, pati holiday, pati Holy Week, pinapasukan ko. Kasi sayang yung overtime. Para Biyernes Santo lang ako hindi pumapasok. Kasi hindi ko na ma-value yung word ni Lord na ingatan mo yung sarili mo,
Sa mga ganun simpleng, pag-meet natin ng mga needs, yung security, trabaho, tayo yung overtime. Pero huwag ka, nag-overtime ka, pero wala kang cellphone, hindi pa uso cellphone no, pero may telepono. Dinadaya mo rin yung kumpanya kasi nasa telepono ka, may kausap na hindi naman ka-related sa work mo. Gumagamit ako ng computer, pero ang ginagawa ko, hindi naman office-related. Nag-uwi ako ng papel, ng envelope, na supplies ng kaya sabi ko, naku Lord, ang dami ko kasalanan kayo ng deliverance, check. Stealing kasi yun eh. Manila paper, ano yan? Bond paper, paper clip, di ba? Kaya ko naman bumili. Pero alam mo yun, nakakalimutan mo na ayaw nga pala, walking Bible nga pala ako. Pag-overtime naman kasi kayo, kukunti lang kayo eh. Ganun nakakakita eh, di ba? So, hindi perfect si Ate Len. Nakilala niyo na akong ganito, pero ang dami kong kalokohan. Ang dami kong kalokohan mula high school, maayos ako nung high school. Nagpapaalam pa ako sa mama ko na pupunta ako sa Robinson. Siguro nandiyan na sa kabilang kanto, nandito yung school namin. Wala kaming telepono noon, hahanap pa ako ng payphone noon. Tapos yung kapitbahay namin, telepono kasama ko sa classmate ko na noon. Good girl pa ako noon. Pero nung nag-college na, hindi na ako so good girl. Okay? Sa haba ng break namin sa yung pagitan ng oras ng klase, di ba may mga ganon? Pero mo, 1 oras lang sa umaga, tapos 1 oras sa hapon. Anong gagawin mo sa 5 oras? O, ayan na, barkada na. Di ba na? Meron kami tambayan. Taga-PLM ako noon. Doon kami nag-aaral sa may Tramuros. Pupunta pa kami ng Grace Park, Caloocan, kasi yun ang pinakamalapit na tambayan ng barkada. Diba? So, hindi good girl nun si Ate Len. Nawawala yan nun. Nagiging IM natin na. Wala na. Kaya every time na maririnig ko ito, or na Christian, kaya ingat ako na magbanggit na non-Christian ka. lahat Christian, basta hindi siya Muslim, hindi siya Buddhist, Christian ang tao dyan. Ingat na ingat din ako magsabi na unbeliever. Kasi lahat yan unbeliever, may ibang nga lang silang paniniwala. Yan. Pero pag wala na si Christ sa life natin, kahit maabot natin lahat yung needs na na-meet natin kanina, baliwala din. I am natin. Okay? So, yung made holy sa atin is yung bagong buhay, yung new life. Yan. May magbigay sa atin ng bagong kahulugan instead na may Maslow hierarchy of needs lang yung MHN natin. Maging na made holy for a new life. New life, rebirth through Christ, gaya ng pinasa natin kanina na 2 Corinthians 5:17. Okay? So, talaga pilitin natin ito i-memorize natin and memorize it by heart. Yan. Yes, yung next po, next. Yung new life na yan, rebirth, kasi di ba, therefore, if anyone is in Christ, is a new creation na. Parang kaya nga born again. Pinanganak na muli. New creation. We have a new life. As 2 Corinthians said. 2 Corinthians 5:17. So lahat tayo may dinaanan, pinagdadaanan, pero ano yung ating prayer every day? Diba? Kita na ba sa ating words and deeds? Yung sinasabing Christian tayo, ano mas masarap pakinggan? Kaya pala, Christian ka pala. Kesa yung Christian ka pa naman. Kaya,
yung Christian ka pala, kaya pala mapagpasensya ka, may self-control, Christian ka pala. Kasi sa workplace, hindi mo naman pangangalanda ka ng Christian ako. Di ba? Mahalata na lang nila yon. At wag din tayong secret agent na Christian. Hindi ko papahalata na Naya ako magbukas ng ng Bible. Naya ako magbukas ng Kasi kung minsan, nung time na yon na maaga ako pumapasok sa school, sa office. Kasi may service kami noon dadaanan kami isa-isa. Gusto pa rin ng ganun service. Tapos sa office ako mag-breakfast tsaka magdi-devotion. Kasi yung katabi ko na yung seatmate ko doon sa office, Christian yun. Pero sabi ko, hindi siya nahihiya na ang dami nang dumarating na maaga. Doon siya nagdi-devotion din. Tapos akong tagal-tagal ko ng Christian high school pa lang ako, nahihirapan magbuklat ng Bible doon. Hindi ako makapag-devotion. Kaya ang tawag ko doon sa seatmate ko ngayon, classmate. Ganun. Hanggang ngayon, pag may communication kami, mag-classmate kami sa in faith, mag-classmate kami sa office. So, ipanalangin natin na yung pagbabagong ito ay hindi mangyari lang na, dati ganito ko. Tapos naging ganito na ako. Yung pagbabagong ito ay araw-araw. Kaya nga, di ba nagpipray tayo na araw-araw, pag meron tayo nasabi o na gawa na hindi kaaya-aya, hindi pleasing kay Lord, talagang inihingi natin tawad. Right there and then, sa nagawa mo, ba't kung nasabi yun? Sorry, Lord. O mayroon din tayo pagkataon na yung bago matulog, talagang i-reflect mo the whole day, what happened the whole day. And we ask the Lord for forgiveness and receive His forgiveness. Okay? So not just self-actualization to. Parang hindi ko yata nailagay doon sa God-actualization. So ito, yung kung self-actualization kay Maslow, ito yung goal natin, yung God-actualization. Ano ibig sabihin ng God-actualization? We seek to fulfill God's purpose and not just our personal goals. Yan. Mababasa niyo yung God-actualization. Actually, si God na yung kumikilos. Yung pagiging Christian natin, si Lord na yung Lord and Savior natin. Hindi lang niya tayo niligtas, kundi siya na yung Lord. Siya na yung masusunod. Yung God-actualization dyan, yung sinasabi sa sa Ephesians 2:10. Yan yun. Na-create tayo at hindi lang basta good words, kundi ipine-prepare tayo in advance na meron tayong mga kailangang ministry, meron tayong, our family is our ministry, our seatmate, our office mates. Diba? For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Kaya pakaingatan natin yung pagiging Kristiyano natin. Hindi lang basta masaya, pero meron yung kaakibat, lalim. It entails responsibility, it entails faith, it entails talagang pag-iingat doon sa pangalan ni Christ na nakakabit sa pagiging Christian natin. So tayo po tayong lahat. Inaanyahan ko yung ating mga awit. And bago natin awitin yung last song natin, talagang i-desire mo. Ngayon pala, i-pray sa iyong kinatatayuan. Panalangin mo na Lord, baguhin mo ako araw-araw.
Lord, kayo ang manguna sa akin. You are the Lord, my Savior. Ang dami ko pong atraso. Kung may isa-isa mo yan, why not? Di ba? Or kung kailangan, all of the above. Pero maganda yun, pag on your personal devotion and quiet time, isa-isahin mo yun. Kung kaya mo nga isulat, mag-self-deliverance ka. And let this song be our prayer. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo